Ikaw ba tinanong mo kami kung gusto ka namin maging congressman? Ayaw nga sa'yo ng mga taga-distrito sa kaya nga hindi ikaw ang binoto at hindi ikaw ang nanalo. Ginagawa nun. Mga kaibigan ko na para ko ng mga kapatid dyan, mga Cayetano. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila. Sila po'y senador ng bayan. Ibinoto ng tao. Ibinoto ng tao. You have the statistics different from ours, the government. It has What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it! Music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin Ay, grabe na! Pep 2! para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga ngayon. Kahapon, Pep 1 lang, ngayon Pep 2 na, bukas Pep 3 na. Grabe, ang bilis ha. Diyos ko, Santisima, parang minamadali itong February 2026 Parang gusto na ata maging 2027 agad. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, abroad ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa pagtutok, pakikinig at higit sa lahat pag-tune in dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Mega love shoutout sa inyo. Attendance check tayo dyan sa baba mga kayon. If you're watching from Switzerland, Netherlands, Japan, Hong Kong, Singapore, New York, America, Canada, pakicomment dyan sa baba yung pinaka-exact location ninyo ha. At kung ikaw naman ay dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, congratulations! Dahil nakakasurvive ka sa pang-araw-araw na nangyayari dito sa Pilipinas. Isa kang ganap na warrior. Alam mo yun? Di ba? Paki-comment din sa baba yung exact location nyo, ha? Kung dito kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, nang sa ganon, para sa algorithm natin yan, ha? Mga kayon, paki-double check kung nakasubscribe na kayo dito sa Joe Malone TV at paki-click yung bell icon sa description natin, mga kayon. Merong mga link dyan ng backup channel natin. Pag mahilig ka sa mga podcast, punta ka sa When Tito Talks. Andiyan dyan sa description. Pag mahilig ka sa pagkain, lalo-lalo na ang Pinoy, there's no questions about it, there's no doubt. Talagang love language natin yan. Pagka sa pagkain, Tito ng ina mo, Tito Jom, andyan lahat yung mga vlog natin about sa pagkain. At kung Duterte ka pa rin at politics, solid Duterte updates nandyan dyan sa baba sa description. At kung ano-ano pa, may mga backup tayo channel dyan, may mga editor dyan, at may mga admin dyan, at sila-sila yung mga nag-upload. Okay? Game! Umpisahan na natin mga kayon. Bagong-bago, pasok, suki! Breaking daw, pero alam naman natin na to matagal na. Inuulit lang nila. Impeachment complaint filed versus BP Duterte. Makabayan block to, alam ko Nagpasa na sila ngayong araw ng impeachment
2.0 na tinatawag nila. Same lang ang magiging resulta niyan. Yan din yung pinasa nyo last year. Nirecycle nyo lang eh. Expected na natin to, di ba? Expected na natin to. Alam na natin kung anong laman nito. Siyempre, confidential funds na naman yan. Pilit na ipapaliwanag kahit na okay naman sa COA. Umiepal na lang tong mga to, mga kayon. Talagang alam naman nila. Hindi lang nila talaga matanggap, di ba? Alam na nila kung gaano kalakas si BP Inday Sara at si BP ay magiging presidente. Hindi lang nila matanggap sa sarili nila. Kaya gumagawa sila ng paraan tulad niyan nang makonbinsi nila yung sarili. Medyo mahirap yan, ha? Ikukonbinsi mo yung sarili mo. Tapos kakausapin mo na. Ang masama niya, sumasagot pa. Di ba? Ay, nako. Oh, ito na. Yan ang sinasabi ko. Ayaw ko siyang maging presidente. Ikaw ba tinanong mo kami kung gusto ka namin maging congressman? Ayaw nga sa'yo ng mga tiga-distrito sa isi, kaya nga hindi ikaw ang binoto at hindi ikaw ang nanalo. Nanalo ka lang by default sa COMELEC, pero hindi ka gusto ng tao sa distrito sa East, Abante. Hindi ka nila gusto, kaya si Joey Uy ang pinanalo at binoto nila. Tapos sasabihin mo, ayaw mong maging presidente si BP Inday Sara? Tanungin mo rin kami kung gusto rin namin sa'yo. Di ba? Wala na mga kayon. Kahit anong i-post ko sa Facebook about kay Congressman Abante, pinagtatawanan na lang to ng mga netizen. Halos ilang piraso lang yung mga gusto siya. Karamihan, wala na. Basang-basa na yung pangalan mo, Abante. Wala na talaga. Graduate ka na. Ngayon, ang masama niya, may ipapasa mo pa yung sisi sa mga gusto mong patakbuhin na kapalit mo. Di ba? Hindi lang opinion mo yung nagmamatter dito na ayaw mo sa kay BP Inday Sara maging presidente. Hindi mo kami tinanong eh. Di ba? Tanongin mo kami, masasaktan ka. Sasabihin ng mga makaramihan. Di ba? Ayaw din nila sa'yo. Ganun lang yun. Simula nung kung ano pinaggagawa nyo dyan. Di ba? Iba rin yung datingan eh, no? Iba din yung dating. Oy, ito, maganda to. Umpisahan natin yung araw ninyo, Lunes na Lunes, sa mga bagay na pandidiri. Galing ito kay Dean Chase. Bigyan natin ng reaction at basahin na rin natin, okay? Good day, everyone. As you know, it has not been an easy journey. We have been going in and out of public, and it's hard. So many things had happened. Things I can talk about, and things I cannot. For now, we are safe. But we really don't know until when. Mr. Tubig is scared to death. Which is rightfully understandable. Na naman, di ba? But I was able to convince him to release bits of clips that has zero traces of him in them. The video is a bit dark, but we found ways to superimpose them and set it on night mode to increase its brightness. So download and spread as fast as you can. I challenge anyone to authenticate this video and check frame by frame. Ito na ba yan? Here it is. Yan na. Ginagawa nun. Tatlo pala to. Baka makilala daw kasi. Ayun oh. Yun ang sinasabi ko. Ang ginagawa nun? Next 5, your pay will be as handsome as you. Well, it's not bad. It's just I have an early appointment, so I'll have to save it. Chupaeng Chupaeng. Merong nag-challenge eh. Parang chinat GPT yung picture.
Tapos sinasabi doon na si Attorney Lorraine ata na na hindi AI generated yung screen, yung picture. Magaling sila magaling sila. Marami ng ways ngayon para malaman mo kung AI generated or hindi. Madali na lang malaman kasi kung sila din ang gumawa, mas madali nila ma-detect di ba? Yan, yung mga kumakalat sa social media ngayon galing kay Dean Chase sa Facebook. Marami na nag-spread. Sila Maharlika, sila Lorraine Badi, si Lorraine Baduy, kung sino-sino pa mga nag-i-spread niyan. Ano ba ang masasabi nyo dyan, di ba? Hindi kasi ako papayag na ako lang yung mandidiri. Dapat kasama din kayo. Sama-sama tayo dito. Kadirdir! Di ba? Hindi kaya yan ng matinong pag-iisip. Lagi niyong tatandaan. Alam niyo yung mga inabalita, yung tinakil natin dito nung Sabado. Kasi kahapon di ako nag-upload. Nung Sabado, yung about sa mag-inang pulis. Di ba sinabi ko nga, kung sa panahon ni Duterte yon nangyari, hindi papayag si Duterte yun na ganun-ganun lang. Ngayon, meron na namang isang pulis na natagpuan sa septic tank sa Poso Negro. Talagang kanyang-kanyang takipan ng ilong dahil sa baho. Tapos, biro mo, tatapon ka pa sa septic tank sa Poso Negro, sa Tagalog. Pulis yun, ha? Tapos yung mag-inang pulis, yung mag-ina, yung pulis, tapos yung bata, pinatay din. Naaresto na eh. Naaresto na yung suspect. Panoorin nyo na dyan sa social media kung saan manghilig kayo manood. Grabe nangyayari ngayon. Ganun na kabrutal. Tapos yung RPG na yung mayor tinambangan, RPG gamit. Ganun na sa Pilipinas. At nakakalungkot yun, hindi nakakatuwa yun. Dahil pagka ganun na nangyayari sa gobyerno sa Pilipinas, ibig sabihin lang, yung mga tao, hindi na natatakot sa gobyerno itself. Hindi na natatakot. Kasi alam nila siguro, kaya nilang lusutan o kaya nilang aregluhin. Hindi ko alam. Pero ganun na sila katapang. Broad daylight, RPGhin mo. Broad daylight, may nagro-road rage sa susuntukan kahit na may napanood nga ako nagsuntukan eh. Dalawang kotse nagsuntukan. Bulagta yung isa. Ewan ko kung napanood nyo. Bulagta din yung isa. Pinatawag na sa LTO. Binigyan na ng show cause order. Pero alam na natin matagal na pag nag-road rage kayo, you are subject to license suspension. So, ibig sabihin, aware na yung tao na pwede kang masuspindi yung lisensya mo o pwede kang matanggalan ng suspension pag nadawit ka sa road rage. And yet, marami pa rin road rage na nangyayari. It only means lang na hindi sila natatakot sa ganung punishment. Ano ba? Dali mo sa ibang bansa yan. Kayong mga OFW. Sige nga, yung mga nag-road rage, dali nyo sa ibang bansa yan. Magagawa ba nila sa ibang bansa? Di ba? Kayo, alam nyo yan. Kayo, nasa abroad kayo eh. Di ba? Yung mga viewers ko abroad. Alam nyo yan. Yung mga nag-road rage sa atin dito sa Pilipinas, dyan sila mag-road rage sa ibang bansa. Ano mapapala nila? Comment down below. Sige. Pero pag sa Pilipinas, putang, tatapang. Pero dali nyo nila sa tapang nila sa ibang bansa. Doon sila makipag-road rage sa mga Arabiano. Siyempre, baka sabihin nyo, kinukumpara natin. Hindi natin kinukumpara. Ang ibig ko lang sabihin, bakit pagka sa ibang bansa, nakukuha yung sumunod? Di ba? Pero dito sa sariling bansa natin, ayaw nyo sumunod. Bakit? Kasi dyan, hindi kayo makikilala. Ibang klase nga hatol dyan eh. Pwede kang bitayin dyan. Pwede kang makulong dyan. Depende sa bansa eh, di ba? Bakit dito? Ang tatapang nyo. Even though na alam nyo naman na pwede kayong masuspindi o pwede kayong matanggalan ng lisensya, pero still, ang dami pa ring road rages na nangyayari sa Pilipinas. So it only means lang, sa aking pananaw, na baka hindi natakot tong mga to. Doon sa mga pataw-pataw ng ano na yan. Sa pataw-pataw na pwede matanggalan ng lisensya. Di ba? Ganun pa din, hindi pa rin natatakot eh. Di ba? Yan yung mahirap dito sa atin. Di ba? Kahit nasabihin mo ng meron ng parusa, ay yung sa mga animal act nga lang, gano'n lang ka, ano lang yun eh. Kumbaga, gasino lang yung pwede mong i-fine, pwede kang makulong, gasino lang eh. Dapat doon taasan ng talagang hindi pa marisan. Di ba? Kasi pag hindi mo bibigatan yung parusa, ay wala, lalaruin lang ng tao yan. Di ba? Lalaruin lang yan. Alam natin yan dito, kapwa Pilipino, alam natin yan. Real talkan lang tayo rito. Kasi mahirap pagka sugarcoat ko kayo eh. Di ba? Ayoko naman ng gano'n na para tayo nag-sugarcoat lang dito. Eh di para lang akong tanga niyan sa inyo. Di ba?
Talagang pag mali, mali. Pagbalik ko bukas, baka tumayo na naman ako para pirahin tong mga senador na hindi pumirma doon sa sinabi ng China. Pambira naman sila, mga Pilipino sila, pinagtatanggol pa ang China. Ano ba naman yan? Meron pa ba naman tayo ditong mga pili? Pati ba naman yung mga kaibigan ko na para ko ng mga kapatid yan, mga Cayetano? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila. Sila po'y senador ng bayan. Ibinoto ng tao. Ibinoto ng tao. Vice Chairperson and Melissa Arnameda as Member Secretary. Bilang senador po ng Republika ng Pilipinas, hindi po Back sila to you. senador ng isang tao. Ang kanilang loyalty, hindi po dapat sa tao, dapat sa ating konstitusyon. Hindi po sa konstitusyon ng China ang kanilang loyalty. Siguro nangangarap pa sila na ibibigay ng China yung kanilang pangakong ibibigay sa Pilipinas. Nako, niwala ka sa China. Lumusob ka doon kung talagang matapang kayo, di ba? Lumusob kayo rin sa China. Alam niyo, di ko kinakampihan ng China. Siyempre, Pilipino tayo, we have our own constitution. And pinapalala nyo lang yung yung sitwasyon. Yung pinalalala lang nila yung topic eh. Sila si Robin Padilla, hindi naman talaga pro-China yan na talagang as in buong buhay nila pro-China, knowing Robin Padilla, talagang makikipagpatayan yan dito sa Pilipinas, di ba? Sila Marcoleta, sila Senator Amy, hindi naman talaga, masyado lang nilang ina-aggravate na yan, pinagtatanggol yung China, akala talaga pro-China na, pwede ba yun? Siyempre hindi, may dugong Pilipino yan eh. Pinapalala nyo lang yung sitwasyon, di ba? Kahit ako kung ganito lang din, given yung itong klaseng sitwasyon na laganap yung korupsyon, wala doon ako sa kabila, sa China ako. Diba? Kaysa naman ganyan. May sarili kang konstitusyon, pero kayo-kayo lang din yung nakikinabang. Ang lakas nyo pa magsabi na dapat sa taong bayan ng serbisyo nyo, hindi nyo namang ginawa yan eh. Diba? Sigurado ba kayo? Pa-repent pa kayo? Sigurado ba kayo sa sarili nyo na makaya nyo sabihin na hindi kayo nakurap, hindi kayo nagkurap, na ang ginawa nyo pang taong bayan? Kaya nyo ba sabihin, si God, alam nila kung ano yung alam ni God kung ano yung nasa puso ninyo eh. Baka diyan kayo pumalya. Di ba? Kayo dapat, huwag kayong magbato ng putik sa ibang tao. Tignan nyo rin yung mga putik sa kanya-kanyang mukha nyo. Di ba sana kung napakalinis talaga ng record. Again wala akong sinasabing kaya natin maging perfecto bilang politiko, maging tao, o maging yung perfect na gobyerno natin. Wala namang ganun di ba? Ang inaano lang natin dito, sana, malaking porsyento, let's say 90%, na talagang ang serbisyo ng politiko sa taong bayan, hindi sa kapwa Pilipino, hindi sa kapwa kaalyado nila. Dapat ang interes sa taong bayan. Hindi sa kapwa mo politiko. Ganun naman ginagawa nyo di ba? Kampi-kampihan kayo dyan. Bilhin nyo, pati yung desisyon ng Supreme Court, pinagdududahan ninyo. Para lang may pagtakpan kayo. Di ba? Sino pinagtatakpan ninyo? Bakit hindi mahuli-huli yung mga totoong sangkot sa flood control issue sa malaking nakawan na yan? Wala Hanggang ngayon, wala Tingnan nyo kung ano nangyayari. Wala naman, di ba? Wala pa nangyayari hanggang ngayon. Ngayon, matatabunan na yan dahil sa impeachment, which is nangyari na nga. Napaaga nga to. Pepto na, meron na kaagad Di ba? I Last love question. my Last country question ako, more Sir than Chair. anybody else in this room. Ginawa ko para sa bayan. Ginawa ko para sa mga anak natin. You never know kung ano yung resulta sa mga druga sa mga bata. You'd never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya naggunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos nagunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga.
Hindi ko katanggap-tanggap. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses. No apology. If I go to hell, so be it. Alam mo siya, sa totoo lang, kung meron man pinagkatao na talagang umayaan mo sa Diyos, siguro talok, mas malamang pa ako sa iyo. Trust and faith ko sa God. Kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance interpretation ng ano ko. But overall, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang ano ako, sir. By the rules ako. Sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Correct. Successful. My language is brutal and raw for criminals. Sandali lang. I'm not trying to be smart. I'm sorry if I'm overdoing. Yeah, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yun. Apo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa krimen. Ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance, that's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Katabi pa yung dalawa. But hindi mo pwedeng patayin yung criminal, nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. It would be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. Diba? The test of standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Isahin ko na lang, and I will not repeat it. I did it as a matter of principle to protect my country. Di ba? Yun ang nakakamiss kay Tatay Digong. Yun ang wala sila. Di ba? Tingnan nyo yung kay Tatay Digong during his term versus ngayon. Di ba? Ang laki ng difference. Di ba? Nagbalikan ulit yung droga, na yung mga pulis napapatay. Di ba? Ilan na yan? Ilan na yung mga sangkot, yung nahuli sa Makati, yung mga pulis na nagnakaw. Di ba? Puro pulis naman ngayon ang involved. Di ba? May nabasa pa nga ako nun. Grabe. Na talagang ibang, in fairness naman sa mga, ayokong lahatin kasi may mga kapulisan tayong matitino, may mga kapulisan tayong mga kaibigan na matitino naman eh. Kaso nadadamay din talaga eh. Di ba? Iba na yung ngayon kumpara doon sa panahon ni Tatay Digong. May takot eh. May takot. Hindi mo pwedeng lambingin ang Pinoy. Hindi mo pwedeng lambingan lang yung gobyerno ng Pilipinas. Ay, hindi. Aabusuhin lang yan. Alam mo, ang Pinoy, alam mo ang Pilipino, lahat yan marunong tumulongges. Pero lahat yan marunong remespeto at marunong kumilala sa mga liderato. Hindi nila kayang basusin si Tatay Digong, may kalalagyan sila. Pero itong administrasyon na to, di ba? Kayang-kaya mong bastusin. Di ba? Hindi, real talk lang yon. Kasi talagang wala eh, ang layo. Ang layo. Talagang kahit saan ko silipin, sobrang layo. Nakakamiss si Tatay Digong in a way na alam mong may batas sa Pilipinas at kaya niyang i-implement. Pero alam mo yung may lambing pa din. 'Di ba? May malasakit pa din. Kaya siguro gano'n na lang siguro yung gano'n na lang yung pagmamahal ng mga Pilipino kay Tatay Digong eh. Alam mo, naghihintay na lang tayo ng 2028 ngayon eh. 'Di ba? Sa totoo lang, naghihintay na lang tayo ng 2020. Kahit ako, yan na lang hinihintay ko eh. Siguro 2027. Although maraming issue na magaganap ngayon 2026. At alam nyo naman, tinatakel naman natin yan, dinidiscuss naman natin yan dito. Pero I'm so excited
I'm looking forward sa 2027 kasi non-bearing yan. Busy na yung mga tao niyan. And the 2028, the national election, yan din yung magandang i-cover. Eh ngayon, kailangan natin pagdaanan na itong 2026. Ika nga ni Tililing di ba? Ito na yung huling chance nila. Ito na yung by hook o by crook. Kailangan merong mangyari sa 2026. Kailangan magtagumpay sila sa plano. Otherwise, wala na. Kakainin na lang sila sa 2027 at kakainin na lang lalo sila sa 2028. Yun na lang ang hinihintay natin dito, mga kayon. Maraming salamat sa pagtutok. Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.